Hello guys. Hello guys. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel again, The Virgin Vlog. Kumusta mga ka-virgins? Welcome back to our cooking show. Ganun, may luto ang mangyayari na naman. May pa ganun pa, Miss Universe. Kaloka. Okay, so our recipe for today is called shrimp in orange sauce. Okay, so sabi nga nila, ang pag-aasawa ay hindi lamang puro pagmamahal, puro pag-aaruga, dapat marunong ka rin daw magluto. So, ibig sabihin, pwede na akong mag-asawa. Chares! Eme lang. Well, so ngayon, ipapakita ko sa inyo, ang aking buhok ay nakaganyan dahil binabad ko yan sa mayonnaise. Believe it or not, ang daming mayonnaise ang nilagay ko dyan. Ang purpose is para pampaganda sa buhok. But anyway, bago tayo makarating sa ibayo ng mundo, balik tayo sa ating pagluluto na sa ating recipe na shrimp with shrimp in orange sauce. Ganun. So, I'll show you the ingredients. And there we go. Charot. So, yan guys. Simple lang. Kunti lang ating ingredients for today's recipe, which is for shrimp in orange sauce. So, ayan. Ayan ang aking mga shrimp. Nagsipatong na. So, kailanganin natin ang orange powder or tang orange powder. Ayan. Ayan, tang orange powder. Then, we have dairy cream, butter, used to saute, of course. And we have the pongkan, diba? Then garlic, and we have the flour used for or as for thickening agent. So instead of cornstarch, we're going to use the flour. Okay, let's go. Let's do the cooking. So guys, ang una natin gagawin is tanggalin muna natin itong bigote ni hipon. Yung bigote ni hipon. Ayan, tanggalin. Tanggalin natin yan. Ang mga bigote ni hipon. Tsaka maganda. Tanggalin din tong pero wag na. Yung bigote lang ang aalisin natin. Yung bigote lang ang aalisin. Ayan. Na hindi ko alam kung nasaan na yung gunting. Ay siya. Gagamitin ko na ang aking makapangyarihang tiyanik na mga daliri. Diba? Ganyan. Ang tiyanik na makapangyarihang daliri. Para bunutin ang mga bigote ni hipon. Ganyan. Ayan. Okay. Pagkatapos ay hugasan na natin si hipon. Wait lang guys. So ayan, hugasan natin ito.
Asan si hipon dito? Fresh na fresh si hipon, guys. Yan. Patuloy natin siya dito. Okay. So, ayan. Anuhin natin itong bawang. Atin nang hihiwain si bawang. Wait lang guys. Aray ko, nagsiliparan naman to. Ito yung plastic. Wait lang. So, ayan. Hiwain si bawang. So, hindi carry ng table. Mag-mince nito. Wait lang. So, ayan guys. Lumipat ako dito sa lababo kasi mas, mas matibay. Para pagdiin ng bawang. Ayan. Pag nadiin naman na siya dito, pwede na doon sa table. Importante lang is madikdik yung yung bawang. Kasi pag doon baka bumagsak yung mesa. Ayan. Siyang dikdik yan. So, yung hipon, guys, halagang lang yung binili ko nun. Halagang 100. At binilang ko 10 piraso. So, lumalabas na 10 piso ang isa. Tama lang din yun. Konti lang. Kasi, hindi rin maganda na kumain ng masyadong marami na hipon. Tama lang talaga. $10 is enough. Ganon. So, ayan. Since dinigtig na yung bawang, doon na lang natin siya hiwain sa mesa para tayo makaupo. Okay, balik tayo sa mesa. So, ayan, pwede natin siyang gadgarin dito kasi nadikdik na natin doon, napipi na ng todo-todo. Ayan. Ay, meron pa. Pagsabay-sabay na natin lahat. Diba?
Tsaka kayo, pag naghiwa kayo ng bawang guys, dapat pitpitin nyo muna o diktikin ng maigi bago nyo hiwain. Kasi iba ang result niya pag yung buo tapos hiniwa mo na hindi mo na dikdik o napipi. Iba ang ano niya, result. Tsaka ano, mas maganda pag dinikdik mo para lalabas yung ano, yung katas ng bawang. Tsaka dapat pinong-pino para ano, makain mo talaga. Parang hindi mo ma-feel na ay, bawang pala itong kinain ko. Ganon. Ganon. Ito lang naman ang pinaka main ano eh. Panggisa. Bawang. For the shrimp. O, diba? Finong-fino na siya. Ganon lang. Tsaka madali lang tong recipe na to. Kahit ipikit mo ang iyong mga mata, ay kayang-kaya mo siyang lutuin. Ah, ganon. Ano, bulag? Nakapikit. Tsaka hindi naman lahat ng bulag nakapikit. Merong nakadilat na bulag din. Diba? Ayun. So, walang katotohanan na kahit nakapikit ay kayang lutuin. Charot. Eme lang. Okay. Let's proceed. Iwain ko muna tong ano. Ang purpose ko lang naman itong pongkan guys is mas affordable kasi siya. Kaya ito ang binili ko. Wait lang. So, ang purpose ko lang naman nito is for garnishing or for decor lang. So, yeah. This is just for decor or decoration. Kaya ako to binili. And baka sabihin nyo, bakit may ano, may ano to, orange na tang. Ano kasi to, marami kang kumbaga, may mga option siya. So, ako kasi, mas prefer ko ang tang powder, which is the flavor is orange kasi mas strong siya. I have tried already fresh orange juice. So, na-compare ko na yan siya. Kung ano ang difference nitong fresh orange juice ang gagamitin mo. At pwede din yung royal, pero iba din ang result niya. Mas the best para sa akin ang tang orange juice. Pag yun ang hinalo mo. Kasi mas flavorful siya kung baga. Okay? So, yun. Ganon siya.
But you can do it also on your end for you to compare. Kasi iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng taste buds, iba-iba tayo ng panlasa. So, mayroong iba, mas prefer nila, gaya ko, mas prefer ko yung Tang orange juice na, Tang powder na orange juice ang flavor. So, malay mo, ikaw, mas prefer mo ang fresh orange juice. Or, mas prefer mo yung royal true orange. So, iba-iba. It depends kung ano ang prefer mo. Okay? So, for me, it's mas tasteful sa akin ang Tang orange juice flavor. Ayan. So, magluto na tayo. Talalan! Yeah, this is just for garnishing. The purpose of this fresh, actually hindi naman siya orange. It's a pongkan. Hindi siya yung, kasi ang orange is malaki talaga. Ito lang yung pongkan na pongkan. Okay, let's go. Although si pongkan is other type of orange, but what I'm trying to say is dapat ang gagamitin talaga nito is yung orange na malaki. Kasi di ba mayroong kiat-kiat, itong orange na to pongkan, mayroong sunkiss, tsaka yung orange na malaki. Yun ang ibig kong sabihin. So now that is now the correct level, correct amount of water that you need to use for the 10 pieces of shrimp. So ang gagawin mo dyan is isang kutsara powder ng Tang orange. Ayan. See? Tama na yan. Perfect. So, tayo ay magluluto na. Siyempre, nakalabas na ang ating pinakamahiwagang, pinaka-powerful na kalan. Diba? The most powerful burner in the whole world. May ganon. Ayan. Siyempre, ikakabit na natin ang gaas. Gaas. Ayan. Check. Ay. So, dahil hindi siya, nakalimutan natin ibukangkang ang mga paa ni Manang Pak. Ang mga paa ni Manang ibukangkang para ready to fight sa salangan ng kawali. Ayan na. Ay, yung electric pa nakatutok. Wait lang. Siyempre, atin ang bubuksan. Huwag kang kukurap, char. Bongga. Ay siya. Wait lang.
Ayan na. Pak, ganon. At dahil mainit na ang ating kalan, ilagay na natin si butter. Si butter. Malaki yung nabili kong butter kasi walang available na maliit. So I don't have choice. Ay. Na-melt na siya. So, ganun lang. Karami ang butter. Just enough to saute this for the garlic and the shrimp. Ayan, ang lambot-lambot ng butter. So, let's saute the minced garlic. Mango. But actually, meron lang siyang maliit. Kaso, naubusan sila ng maliit. Ay, pinulang pa nga eh. Lagyan pa natin. Konti. Just enough to saute our minced garlic. Cook until the garlic turns into golden brown. Oh, ganon. Anong cook? Just continue sauteing the garlic. Ayan. Diba? And huwag tigilan sa paghalukay. Bakit? Anong dahilan? Kasi pag tinigil mo sa paghalukay, hindi pantay ang pagka-golden brown yan. Yung iba hilaw pa, yung iba na golden brown na, yung iba natutong na. Okay. Kaya kailangan mo siyang ituloy-tuloy ang paghalukay ube. And makikita niyo yung result ngayon. Ay, adjust natin ang ating apoy. Parang sumobra naman ang pagkalakas. Ganon. Ganon. Okay, as you can see, lapit na sila magpantay. Pagka golden brown. O, so pag ganyan, pwede na yan. Ilaglag na natin si hipon. Si hipon. Perfect. Perfect na talaga si hipon. Adjust natin ulit na palakasan ng apoy. Mabilis lang po guys. Mabilis na tong recipe na to. At saka huwag mong i-overcook ang hipon. Kasi ang tendency nun, mawala yung pagka-juicy. Diba?
Wala ang pagka-juicy ni hipon. So, huwag mo siyang i-overcook. Ganun. Basta pumula na siya. Ito hindi pa ito kasi may mga puti-puti pa. Wait. Taas natin ng konti para makita. Wait lang ha. So, ayan. Nilagay na natin ang orange juice. Hayaan natin siyang kumulo para mo-absorb yung lasa ni orange dito kay hipon. Yan. So, while waiting or while it's still boiling, we need to dilute flour with water, of course. Okay, wait lang. Hayaan mo siyang kumulo. So, ayan, magdidilute tayo ng water with flour. As I've mentioned, is for the thickening agent. So, para lalapot ang sabaw. So, from sabaw turns into sauce. Yaan mo na siyang umabsorb ang lasa. And I highly suggest you still need to add a pinch of salt. Okay. And after that, add natin itong dinalute na flour with water, of course. Diluted flour into water. So, ganun lang siya, dry. Kasi hindi mo siya ibuhos lahat. Kasi i-estimate mo siya ang kanyang consistency kung baga. Kailangan makuha mo yung accurate consistency of the orange sauce. Perfect. We need to add more. Kasi hindi naman pwedeng malabnaw. Hindi pwedeng sobrang lapot. Kaya nga, accurate consistency. Okay, sayaan mo siyang kumulo kasi habang kumukulo siya, the more yan siya na lumalapot. Oo, hindi. Kailangan marunong ka mag-estimate kung baga. Hindi porket, ay, hindi pa naman siya, dagdag ka ng dagdag, tapos habang kumukulo, lalo yun siyang lumalapot. So, kailangan din ng perfect timing kung baga. Ito, hindi pa to.
Ayan mo. So, ayan. Perfect na to, dear. So, yan. Ito na yung perfect consistency ng sauce. Tama na yun siya. Ay, siya ating patayin at tayo makikain na siya. Wait lang. Ayan na siya, mga ka-virgins, ang ating finished product. Diba? Charap. Charap, charap. Egg. Egg ang ating shrimp in orange sauce. Sana all. Ay siya ating tikman ang ating niluto. So, ako'y nagutom na at ako'y makakain na rin. Talalan! Charap! Charap niyan! Perfect! So, ayan na nga. At tatapos na ang ating pagluluto sa ating shrimp in orange sauce. Diba? Ay siya tayo magkainan na, oy. Ako'y nagutom na. Ganon. So, give me one. Tayo'y kakain na.